Balita ko may camera mo ka daw pag nag-travel vlog ka. Yun nga yung madalas tinatanong sa akin. Meron talaga. Hindi, wala akong cameraman. Meron talaga ako sekreto na camera na malupit na camera ginagamit ko. Nakakala nyo, tao ang kumukuha, pero sa totoo lang, mag-isa lang akong bumabiyahe. At ako lang kumukuha ng mga shots na yun. Naniniwala ka ba? Oo. Alam mo naman na yata kung anong camera ginagamit ko eh. Siyempre. Oh, yun eh. Oras na para pag-usapan natin itong napakalupit na camera. Itong Insta360 ONE X2. Ngayon ay masasagot ko na ang inyong mga katanungan kung ano at kung sino ang nasa likod ng mga lulupit na mga shots na to. Kung titignan muna natin yung pinaka-unit niya, maliit siya na camera. Para siguro 1, 2, 3, 4, 3.5 inches lang ang haba nito, 0.5 inches. Walang problema sa lahat-lahat o anong klase ng camera ginagamit natin sa motovlogging. Pero kapag ikaw ay merong 360 camera na Insta360, abay, ibang klase yun. Isa siyang game changer na camera. Halos isang buwan ko nang ginagamit itong camera nito. At sabi ko, after a month, saka ako gagawa ng review para alam ko kung paano ko sasabihin, paano ko explain, at kung paano ko siya ipagyayabang itong klase ng camera to na meron ako ngayon. Shoutout sa Insta360, bigay nila to sa akin. As you can see dito sa box, is dito may mga pictures dito na iba't ibang klaseng activities. So marami dito para sa mga travel vloggers, para sa mga nagsusports, lakad ng barkadahan, yung mga mahilig mag-beach dyan, ayan yung mga nagbumotor, mahilig sa motor na nagbibiyahe. At dito is yung mga nakakotse, pwede rin siyang gamitin doon. Ano yung quality ng video na pwede niya i-capture? Grabe, 5.7K 360 capture. So isipin mo, nakakapture niya yung buong kapaligiran mo, kaliwa, kanan, taas, harap, likod, ilalim, nakakapture niyan ng 5.7K. May narinig na ba kayong 5.7K? Di ba 4K pa lang ang madalas narinig natin ngayon sa mga TV, sa mga camera. Pero ito, 5.7K 360 capture. Aba, Steadicam mode. Ang ibig sabihin nun, hindi na maalog ang shot mo. Siya mismo ang mag-stabilize yung video na kinakapture niyo. Invisible selfie stick. Ito, ang invisible stick. Tinatawag. Humahaba yan, humahaba ng humahaba ng mahaba. Ayun. At ang kagandahan sa stick na to, hindi siya tulad ng stick ng iba na kailangan mong iikot para humaba. At iikot na naman pabalik hanggang sa umikli lang umikli. Ito, simple stick, hihilahin mo lang, babalik mo lang. Ganun siya kadali gamitin. At syempre, ang kagandahan sa camera na to is waterproof to. Pwede to underwater. At gaano ba kalalim ang kakayanan ng camera na to? 32.8 feet. Tapos meron siyang AI editing. So ganun siya ka-high-tech. Nakita ba yung mga phones yun, di ba may AI? Itong Insta360 na to ay meron tong built-in na mic na 4. To 1, 2, 3, and 4. Tapos dito, is ito naman yung speakers niya. At nakaka-capture niya 360. Lahat-lahat ng naririnig niya, kinaka-capture niya. At syempre, voice control. Siya na mismo ang mag-operate. No? Parang ganito ho. Okay, Insta360 ONE X2 box. Open up. Insta360 ONE X2. Unbox yourself. Titignan muna natin kung ano yung mga buttons na meron dito sa camera na to. Napakasimple lang naman ito, hindi naman siya mahirap intindihin. Mag-gets nyo naman agad kahit hindi kayo nagbabasa ng manual. Meron din siya protective pouch kung saan dito natin nilalagay yung camera natin para hindi siya magasgasan kapag hindi natin siya ginagamit. Fragile itong camera na to, kaya kailangan talaga natin pakaingatan. Dito nakakabit ang battery. Bubuksan nyo lang nasa tagiliran at ito yung battery niya. Laki, no? Meron tayong 3 battery para dito sa Insta360 natin para at least kapag bumabiyahe tayo ng malalayo is hindi tayo namumroblema sa ating battery na gagamitin. Hindi tayo mauubusan ng charge. Once na pinasok nyo ng ganyan, meron kayo nakikita dito ang dalawang parang yung parang button na yan. Kailangan yung pisilin pa ganyan bago itulak. So for example, ganito. Yan. Yan. Basta meron siyang warranty card at meron siyang quick start guide. Pero sa panahon ngayon, wala nang nagbabasa ng mga guide ng mga papel-papel. Lahat tayo dumediretso na tayo sa YouTube, di ba? Tutorials, mga bagay na kailangan natin malaman agad-agad. Hindi na tayo nagbabasa. Tamad ng mga tao magbasa ngayon. YouTube is the key. Diba? YouTube University is the key. Sa taas nitong battery is makikita nyo itong Type-C port kung saan ito yung pwede nyo paggamitan kapag nagta-transfer kayo ng mga files o gusto nyo mag-charge. Kung nasa kotse man kayo or nasa motor, pwede yan na kayo
magpapasok ng mga cables ninyo. Pero dahil nga hindi naman tayo ganun ka-technical na tao, more on biyahe tayo. Kung titignan nyo sa YouTube, napakadami mga videos dyan na gumawa ng mga technicalities ditong camera na to. Hindi natin gagawin yon. Bilang isang travel motovlogger at isang looper, ang ituturo ko sa inyo kung paano nyo ma-maximize, kung saan nyo ipipwesto yung camera na to para makapag-capture kayo na malulupit na shots tulad ng mga shots ko. Ngayon, masasagot na ang katanungan ninyo kung paano ako nakakapag-capture ng malulupit na shots na ito gamit itong Insta360 ONE X2. Napakaliit pero sobrang powerful ito. Napakadali lang i-on. Isang pindot lang at mag-on na yan. Tignan nyo pwede kong silipin kung sino yung nasa likuran ko gamit itong ayan yung camera na ginagamit ko. Ayan yung mga menu nito ay kung paano i-operate ito. Napakaraming reviews dyan sa YouTube kung paano i-operate itong camera na to. Mamaya lalabas tayo at ituturo ko sa inyo kung paano ko siya ginagamit kapag bumabiyaya ko. Dito kasama ko ang aking motor, si Spike, ang aking paboritong motor sa mga long rides. At kadalasan ay ito ang ginagamit ko talaga every time na nag-adventure ako. Pero nung gumamit na ako ng Insta360 ONE X2, napapawaw na lang silang lahat. Dito sa motor ko, kaya paborito ko to kasi napakadaming pwedeng paglagyan ng mountings dito sa motor na to. Ipapakita ko sa inyo kung saan ko kinakabit itong 360 na to sa aking motor. Okay, marami akong way kung paano ko kinakabit itong Insta360 nito gamit itong invisible stick ng Insta360 din. Okay, pwede ko siyang gawing ganito kaikli itong stick na to, or pwede ko siyang i-extend ng napakahaba. Yan, extendable siya. So the more na mahaba ang stick ninyo is the more na mas malaki ang makukuha niyang coverage, mas malawak. Kapag maikli, hindi siya ganun kalawak. So 360 pa rin ng view na makikita ninyo sa kanya or nakakapture niya. Kapag dito kaikli, mas maikli ang coverage, malapit kasi sa'yo. Pero hindi ibig sabihin nun pangit ang quality kapag malapit. Mas malapit, mas maganda, mas sharp yung kuha. Wider, mas malawak ang pwedeng makapture ng inyong Insta360 ONE X2. Minsan naman dito ko siya nilalagay. It's either nakaganyan, or kahit anong klaseng posisyon. Tulad nga ng sabi ko, walang problema kung saan mo siya nakaharap itong camera na to. Pero minimake sure ko na itong screen na to is nakaharap sa akin para mas namomonitor ko yung kung anong nangyayari, kung recording pa rin ba siya o hindi na, o baka nagsasalita ako ng nagsasalita, hindi pala siya nakarecord. Pero wag kayong mag-alala kasi kahit na nakatalikod yan, is meron ditong LED indicator, which is kapag nagre-record ka, nakikita mo yung umiilaw ng kulay pula, nagbi-blink ng kulay pula yan. Kapag hindi naman siya recording, kulay blue siya. Pero mas okay kapag ganito kasi nakikita mo talaga kung anong nangyayari dun sa camera mo. Okay, yung next na mounting ko is andito. Ginagamitan ko rin ng selfie stick, pero minsan ko lang gamitin itong mounting na to. Dito yan, sa tagiliran ko. Meron din akong clamp type dito na mount para sa kahit anong klaseng action cam. Binamount ko siya dito and then ina-extend ko ito pag ganyan. So bumabiyahe ako na nakaganyan itong 360 ko. At yung handlebar ko naman is hindi naman yan tumatama kapag lumiliko ako kung ano man. Yan, nakaganyan siya. Pero para sa akin, ang pinaka the best na klase na mounting na meron ako dito sa motor ko is ito. Dito ako pinakakampante sa lahat. Kasi alam ko na matibay yung pinagkakabitan, hindi siya ganun ka-prone na baka malaglag. Kasi once na nabagsak natin yan, posibleng masira. Kaya nga, mayroon tayong protectors nitong Insta360 ONE X2 na to. Napakamahal kapag nabasag yan. Kaya meron tayong mga protectors dito na kung saan pwede nyo siyang ilagay para maprotektahan talaga yung lens. Huwag nyo siyang ipapasok sa mga bulsa nyo na ganito lang. Baka ingatan nyo yung lens. Laging ganyan, then saka nyo ipasok sa mga bulsa ninyo. At ito yung pinakakampante na setup kung saan ko nilalagay itong Insta360 ONE X2. Dito ko siya kinakabit sa mounting na to, na mismong Insta360 din ang brand ito. Sa POV ko merong stick, pero sa POV ninyo wala yung nakikitang stick. Kaya tinatawag nga itong invisible stick. Ang galing, di ba? Kaya yun yung feeling nyo na parang merong drone na sumusunod sa akin, o yung sinasabi nyo na merong isang cameraman na sumusunod palagi sa akin para kunan ako ng ganitong klaseng shot. Pero sa totoo lang, ito lang yun. Lakas, no? Ito yung pinakamaikling klaseng stick nya. Ipitan lang natin na. Pero nahahabaan pa natin yan. Kaso, ang downside naman kapag sobrang haba naman is tumatalbog-talbog itong stick na to. So medyo alanganin tayo doon. Kaya hinahawakan ko na lang talaga yung stick kapag ganito kahaba
yung pag-extend ng ating invisible stick. Pero itatry natin ang haba niya medyo pumapalo-palo, pero syempre matibay naman itong ano natin, itong mounting natin. Pero syempre nag-aalangan tayo at nag-iingat tayo na baka mahulog ba yung 360 cam natin. Ayaw naman natin mangyari. Pero yan yung view ng naka-stretch out talaga yung stick niya. Sa point of view ko, merong stick na ganyan, pero sa point of view nyo, sa pinapanood nyo, is wala yung stick, wala siyang nakikitang stick. Maraming nagtatanong kung bakit nawawala itong stick na to. Spherical lens, 180 degrees ang nakakapture niya, plus kabila naman is 180 degrees din, at kung pinagsama-sama nyo, 360. Pero may tinatawag na stitch. Ngayon, pag dudugtungin niya yon, makikita itong stick na to. Pero ang ginagawa, binabawasan yung parte ng 180 degrees na nakakapture ng isang camera, at kaya doon sa kabila, pag dudugtungin, nawawala yung stick. Yan, kaya siya nagiging invisible stick. Alam nyo na kung ano ang sekreto ko kung paano ako nakakapag-shots ng mga ganito kalulupit. Insta360 One X2. Pero pwede naman kayong magkaroon ng ganito rin para, di ba, to add up ba? Parang spice to add spice ba ng mga motovloggers kapag bubiyahe. Kasi lahat naman ng mga bubiyahe ngayon is lahat ng action cam. Pero syempre, dapat nagle-level up tayo para hindi lang ba pare-pareho yung nakikita sa atin, di ba? Combinations of action cam, drone shots, plus the Insta360 One X2. Abay, ibang usapan na yun, di ba? Para posible kayo magkaroon ng ganito dahil September 9 bukas at nagsisale na naman ng Lazada. Meron naman talagang chance kayo makabili ng mga discounted. Bukas, September 9, 9/9 sale ng Lazada na discounted ito, no? Free shipping and voucher. More travel vlogs to come with Insta360 One X2. At ako ay nagpapasalamat din sa Insta360 for providing me this camera na magagamit ko talaga sa pag-iikot at sa mga biyahe ko dito sa Pilipinas.